Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Yan ang ating isang paksa. Ang uri ng kasalanan nagagawa ng hindi gumagawa ng nalalamang mabuti ayon sa Biblia. Therefore, sa Biblia, yung palang hindi paggawa ng mabuti, ang nagagawa mo naman kasalanan. Yung just imagine, hindi ka na gumagawa, pero gumagawa ka. Naintindihan niya mga kapatid? Yung palang paggawa, hindi lang na inuukol yun sa pagkumikilos ka. Hindi lang na inuukol yun pag nag-set ka ng effort. Yung salitang paggawa, physically speaking, kahit wala kang ginagawa, gumagawa ka pa rin pala. At pagka hindi ka gumagawa ng mabuti, ang ginagawa mo kasalanan. Anong uring kasalanan ang nagagawa nung hindi gumagawa ng mabuti? Yan ang ating paksa. Alam nyo, for so many years in the ministry, I have regarded this as, I have understood this as something light. Something light. It seems that it is something pardonable. It is something excusable. It is only now that I have realized the real content of what the Apostle James said, na ang nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ngayon ko lang nakuha ang buong diwa ng talata na yun ng Biblia. At di naman ako dahil yung namiming sa inyo yun, mga kapatid. Kasi after all, wala naman sigurong mangangaral sa Pilipinas na kapareho ko na umaamin. Pag hindi ko naintindihan, tapos naintindihan ko na ngayon, tapos tutulan naman ng kahit na sino kung yung naintindihan ko naman ay mali. So, pa naman, pati Iglesia ni Manalo, di man nila tinutulan na yung is earth. Is earth. Tinutulang pa ba nila yung isang episode lang, hindi na inulit eh. Nakakita sila ng nakakakutan doon sa episode nila na yung ginawa. Ito sagutin natin eh. Dwelling in the habitable part of His earth. Hindi naman yung, sabi nyo muna nila, ito lang yung mundo na ito. Katangahan, wala pa nga itong mundo ito yun eh. He is rejoicing in the habitable part of this earth. Di iba yung this earth sa ating earth. Yan. Di na nila yun. Yun lang kanilang pag-aaral natin. Subukan nyo, patutulan nyo yun sa mga pastor. Hindi ko naman nilagay lahat dun yung dapat ilagay. Kasi sapat na naman yung maintindihan ninyo that there are dangers posed by angels in our salvation. May panganib na maaaring magawa ang mga anghel. Kaya alam nyo, araw-araw may battle eh. Battle between good and evil. May anghel na masama, may anghel na... Ang akala nyo ba eh, yung nasa Apokalipsis, tapos na, hindi pa naman tapos yun eh. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Hindi pa nga nangyayari yung paghagis na yun eh. Hindi pa yun. Kaya chances are, pwede pang gumawa ng masama ang anghel sa tao. Dapat maintindihan nyo eh. My concern is for you to understand. Kasi hindi po pwedeng sabihin ko na ako, hindi nyo naintindihan, bahala kayo, hindi pwede yun eh. Dapat sana naiintindihan ninyo mga kapatid. Pagka nagsasalita ako, pagkapasalamat, may kita po na maintindihan nyo yung mensahe ng paksa. Masaya lang kasi yun eh, wala namang nagtuturong ganun eh. Marami na akong nabasang mga pamphleto ng iba-ibang reliyon. Never na itinats nila yun eh. Yung 11 ng Korinto,
na nararapat na ang babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. O may mga post, may pinopost na warning doon si San Pablo. Kaya alam niyo, ang sulat ni Pablo, mahirap unawaan eh. Pag hindi mo maunawaan accumulatively, ang mga sulat ni Paul, sa isang punto, maaari kang magkamali. Diba? Tinali ng autusan ng babae sa kanyang asawa, ang dalawa, magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Ang sinasabi ko sa inyo ay tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. May mga ganong hagkis ng salita ni Pablo. Pinapatunayan naman ni St. Paul, ni San Pablo na ang kanya, o ni San Pedro na ang kanya ikang mga sulat may mahihirap na unawain na isinisinsay ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya rin kay San Pablo, para maintindihan mo yon, you must understand it in its entirety. Yung kabuuan. Sabi niya, may nagtanong sa akin nung 12:1 kasi nakikalawang Korinto eh. Sa labas ng katawan, ewan ko. Sa loob ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam kung paano siya inagaw hanggang sa ikatlong langit. Inagaw hanggang sa paraiso, nakaninig ng mga salitang di matayot na hindi nararapat salitain ng tao. Tungkol sa taong niyo, ako'y magmamahuli. Tungkol sa aking sarili, hindi ako magmamahuli maliban na sa aking mga kailangan. Sapagkat kung ibigin ko mang magmahuli, hindi ako magiging mahal sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Pero nagtitigil ako na baka sino may mag-isip na ako'y nagmamataas sa kanyang nakikita at naririnig sa akin. Sino yun? Siya nga yun eh. Di ba? Siya yun. Indirektong sinasabi niya. Di niya masabi siya nga yung inagaw sa paraiso. Nakalilig na salitang di masayot na hindi narapap salitain ng tao. Kaya kung hindi siya yun, ba't alam niya? Kaya pala naman hindi nararapat salitain, ba't naman ipinalita sa kanya kung iba yun? Kaya nga siya yun. Di ba? Merong mahirap unawain sa sulat ni Pablo. If you are not going to take it accumulatively, when I mean accumulatively, we are not going to accumulate every piece of epistle written to the Corinthians, to the Ephesians, to the Colossians, to the Thessalonians. Kung hindi mo pagsasama-samahin yun, hindi ka magkakaroon ng general knowledge of the truth of what the Apostle Paul meant in his writings. Kaya, yun, yung palang babae, delikado sa mga anghel. Kapatid, delikado pala tayo sa mga anghel. Ang iglesia kasi babae. May mga iglesia babae. Kailangan meron tayong tanda ng kapamahalaan. Ang mga babae. Ano yun? Kahit saan mo dalhin yung sulat ni Pablo, it applies. If you really know the depth of the truth, tanda ng kapamahalaan, the sign of authority over the head of a woman. Kailangan maipakita mo na talagang nagpapasakot ka sa kapangyarihan ng Diyos, ni Kristo at ng lalaki. Ba? Mga babae. Kaya ang iglesia, babae rin yan eh. Ba? Dalagang malinis yan eh. Kailangan meron yan tanda ng kapamahalaan. Kaya maraming bagay na i-consider mo para makuha mo yung talagang diwa ng sinasabi ni Paul. Tamang-tama yung sinabi ni St. Peter eh. Sa kanyang mga sulat, may mga bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Ang sabi
sabi ni Saint Peter. Yan. Kaya, itong paksang ito, balik tayo sa paksa, ngayon ko lang maintindihan, ganito pala kagrabe ito eh. Yung mabuti hindi mo ginagawa, akala mo kung wala ka lang ginagawa, wala kang kasalanan. Yung pala, pag wala kang ginagawa, gumagawa ka pala ng kasalanan nun. It doesn't mean that because you slept, you stood still, you just sat down, doesn't mean that you're not committing a sin. Actually, your inaction means that you are committing a sin. Amen? Yung hindi mo paggawa, gumagawa ka ng kasalanan. Yan. Bakit? Papaano? At anong klaseng kasalanan ang nagagawa ng isang hindi gumagawa ng nalalamang mabuti? Yan po ang ating paksa. Umpisahan po natin ang paksa, mga kapatid. Ano ang uri ng tao na nilikha ng Diyos? Ang tao kasi, kung titignan mo ang mga nilikha ng Diyos, kukuha ka sa diwa ng Diyos, bawat nilikha niya may ginagampanan ng bagay eh. May ginagampanan sila eh. Ang bato, may ginagampanan ng bato. Buhangin, graba, ang lupa. Pati nga yung lupang pila, may ginagampanan eh. Kung wala palang pila, hindi mabubuhay ang palay ng maayos eh. Because yung pilang lupa holds water. Eh pag walang tubig, hindi basta mabubuhay ang yung palay niya, no? Naglagay kami ng mga pampataba dyan, yung tawag doon, yung iba. May pagtubuan ba tayong palay? Tignan ko kung mamumunga. Eh kung hindi pila yung tubig, kahit diligin namin ng diligin, namatay din yung palay. Natubo. Meron naman, hindi naman pwede puro pila. May lupa naman, buhag-hag. Kasi kung magtatanim ka ng kamote, ang pila, hindi naman maganda sa pila ang kamote. Hindi makakayapong yung mga rugka. Hindi maganda sa pilang lupa. Kaya, parang bagay ginawa ng Diyos, may kaukulan, mayroong gagawin, may papil na gagampanan. Ang tao, ang sabi sa Biblia ganito, tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na makainihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayun. Ang tao pala, kaya ginawa ng Diyos, lalo na yung mga nasa iglesia, para maging manggagawa ng mabuti. Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya ang tao manggagawa ng mabuting inihanda ng Diyos. Yan. Tayo, we are meant to be workers of God's goodness. Yung mga kabutihang inihanda ng Diyos, may nakahanda ng mabuti, mga kapatid. Ganon kasi ang Diyos eh. Meron lagi siyang nakahandang mabuti for everybody. Literally, spiritually, physically. Tingnan mo yung batang ipahanap. Nasa tiyang pa lang, nakahanda na yung daddy ng nanay niya. Naninigas na yung daddy ng babae. Pagka malapit ng isilang, lumalaki yung dede, tapos pagka naisilang na, lalambot yung dede, yung matigas pala na yun, yun ang namumuong magiging gatang kasama na colostrum doon. Kaya hindi pa pinanganganak yung bata, meron na siyang nakahandang pagkain eh. Ang Diyos hindi huli kahit kailan eh. Meron agad siyang parang kabutihang nakahanda sa isang taong ipapanganak pa lang. Nakita nyo? Yung colostrum naman, ano naman yun? Para gumawa ng defense sa katawan ng baby, antibodies. Kaya tingnan ninyo yung mga nagpa-practice ng conventional medicine. Hindi nila agad binabakunahan ng bata eh. Hindi agad, kasi alam nila, may natural defense ang bagong panganak na sanggol laban sa dagat na niyang viruses at mikrobyo sa mundo. May nakahanda na ang Diyos para sa kanyang defense. O, ganun ang Diyos eh.
Ngayon ang tao naman, kung pag-uusapan tao, ay bago pa tayo nilikha ng Diyos, may nakahanda ng mabuting gagawin natin. Ha? Bago pa ako naging tao, meron na akong gagawin mabuti. Hindi ako magkukulang ng kabutihan kung susunod ako sa Diyos. Dahil bago pa ako naging tao, inihanda niya na yung gagawin kong mabuti. Kayo, ganun din. Inihanda na ang bawat gagawin nating mabuti sa harap ng Diyos. Kaya ang tao, kaya ginawa ng Diyos o nilikha ng Diyos para maging manggagawa ng kanyang inihandang mabuti. Ngayon, paano natin magagawa yung mabuti na yon? Yung bang mabuti na yon, kahit saan nandoon, ang hindi siguro ang sagot. Dahil meron mga tao, hindi mabuti ginagawa, masama ang ginagawa. Meron tao, bata pa, masama na ginagawa. Siguro, yung inihandang mabuti, hindi nila nakuha. Bakit? Kasi yung inihandang mabuti, para magawa yun, ang sabi sa ikalawang Timoteo 3:17, upang ang tao ng Diyos ay maging sandal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayun, yung palang mabuti, mga kapatid, itinuturo pa na yun. Ang tao ng Diyos, upang maging sandal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished with every good work. So sa isang sabi ng Biblia, fully equipped with every good work. Tinuruan lubos, sinangkapang lubos ng bawat gawang mabuti. Yan. Kaya alam nyo, ang kaibahan ng tao ng Diyos, lahat ng mabuti na ituturo doon eh. Pag hindi nagagalap sa atin yung lahat ng mabuti na ituturo, hindi ka tao ng Diyos. Pag kulang ka sa mabuti, ang Katoliko, manalangin lang, hindi mabuti ginagawa eh. Hindi kasi naituro sa kanila yung mabuting pananalangin. Sa iglesia ni Manalo Galutin, ang panalangin itinuro, punong-puno ng pagpapalimbaba. Kahit sa television niya, akala mo naman, malaki makabasag sila sa pulangan. Manalangin tayo, kahit sa hindi. Panginoon, alam mo babae. Di ba na nagbabali ng liig ng mga walang yan? Yung mga tao may isang halimbawa, si Batao, may kapatid ko sa Kristo, pinalya natin. Sino pa rin natin? Bala nagbabali ng liig ng mga walang yan. Kaya, hindi ba naturuan ng mabuting panalangin eh? Naturuan ba ng mabuting pangangaral yung mga tao na yan? Hindi rin eh. Hindi rin. May daya akong mangaral eh. Ano ang inakala ng mga apostol? Inakala nilang nakakita sila ng isang espiritu. Ano ba ang ibig sabihin ng espiritu? Ang Diyos ay espiritu. Kaya inakala nilang nakakita sila ng isang Diyos. Tato. Hindi naman gano'n ang ibig sabihin mo. Hindi naman lahat ng espiritu, Diyos. May pagliliko ng diwa eh. Eto daw, sa ibang salin ng Biblia, nakakita sila multo. Ghost. Ha? Akala nila, hindi si Kristo yung dating Kristo na alam nila may laman at buto. Ang nasa kanilang isip, espiritu na siya noon nung mamatay siya at magbuhay na maguli. Pero sabi ni Kristo, ba't kayo nagugulunihanan? Basta ninyo ang aking kamay, ang aking paa. Ako rin nga. Ang isang espiritu, wala naman at buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Tamo? Therefore, si Kristo hindi laman at buto. Sabi yung Iglesia dito, laman daw. Hindi. Ang liwanag ng retorika ng salita. Sa kanong ng kanyang logika, ang isang espiritu
gaya ng inyong nakikita na nasa akin. O di nasa kanya, eh sino nagsasalita? Eh di hindi yung laman at buto. Ang nagsasalita, yung may laman at buto. Eh sino ba yung may laman at buto? O yun ang hindi alam ng iglesia ni Manato. May dalawang pagkatao sa isang tao. Titignan mo sa Biblia kung sino nagsasalita. Sabi ni Pablo, bagaman ako sa kayo sa harap, wala ako sa harapan ninyo sa katawan. Sino nagsasalita? Yung bang katawan? Ang nagsasalita yung may-ari ng katawan. Wala ako sa harapan ninyo sa katawan. Eh hindi yung katawan ang nagsasalita. Ganun ang pag-analyze sa katotohanan ng Biblia. May mga salita kasi si Pablo, ang nagsasalita yung laman. Abang tao ako, sino magliligtas sa akin sa kamay nitong kamatayan? O sino nagsasalita ron? Yung laman. Mamamatay eh. O may mga tiyempo, hindi ang nagsasalita yung laman. Ganon din si Kristo. May mga tiyempo ang nagsasalita yung tao, yung pagkatao. Bakit yung pinagsisikapang patayin na tao sa inyo yung nagsasalita ng katotohanan? Pero may mga pagkakataon na nagsasalita, hindi yung laman. Ang nagsasalita yung nakatira sa laman. Tignan ninyo ako. Ang isang espiritu, walang laman at buto. Gaya ng nakikita nyo, nasa akin. O di meron siya laman at buto. Eh di hindi siya laman at buto, meron lang siya. Ganyan. Kaya, hindi naman matututunan niya kung hindi mo ituturo, sabi ng Biblia. Ang tao ng Diyos, tinuruan lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya kung tayo manggagawa ng mabuti, manggagawa ng mabuti ang mga lingkod ng Diyos, ang mga tao ng Diyos, tinuruan lubos sa lahat ng gawang mabuti. Eh anong klaseng kabutihan? Yung kabutihan na narinig mo sa kapitbahay, nakuha mo sa radyo, natutunan mo moral lesson sa pelikula, nang manood ka ng bomba, yun ba ang kabutihan natutunan mo na tao ka ng Diyos? Ang sabi, alalaman mo ang mga banal na kasulatan, Roy. At mula sa pagtatanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay makapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa kaswiran. Ayun, anong klase ang matututunan mo mabuti? Mabuting nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayun, mula sa pagkatanggol ng wika, iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, that you may learn in righteousness. Meron kasing mabuti, wala sa katwiran eh. Ha? Maraming mabuting nakilala ang tao, wala sa katwiran. Sa konsepto ng Diyos, marami silang natutunang akala nila mabuti, pero wala sa katwiran. Ang isang halimbawa ko, pinag-aralan natin noong Sabado. Ang Diyos nila, kahit lahat ng bagay, magagawa. Kaya pagdating ng paghukom at sinabi ng Diyos nila, "Oy, mga tangan, langit-langit, walang langit, sabi ko lang yun." O, ano ba magagawa mo? Eh, ang Diyos may pwedeng magsinungaling. Ha? Magagawa lahat ng bagay, pwedeng ang piluin. Yung Diyos namin, di nagbibiluin. Yung Diyos namin, di makapagsisinungaling. Yung Diyos na Biblia, tapat. Ha? Kaya maaasahan mo siya. O, sino gusto nyo? Yung Diyos ng Katoliko, lahat daw ng bagay magagawa? O yung Diyos natin merong hindi magagawa?
Mas gusto ko na yung Diyos ng Biblia, diba? Na hindi magagawang magsinungaling dahil maaasahan mo ang kanyang pangako. O yan. Diba sila may mabuti ron sa kanilang sinasabi? Mabuti sa kanila yun eh. Ang Diyos daw nila, makapangyarihan sana. Lahat ng bagay magagawa, mali. Kahit saan nandoon, ang Diyos nila. Mabuti nila yun, natutunan nila yun sa pare. Hindi sa katwiran yun. Wala sa Biblia yun. Ha? Yung Diyos ni Bulangan, mali rin eh. Sabi ka ni Soriano, meron daw hindi alam ang Diyos. At yung hindi niya alam ng Diyos, alam niya. Sobra ito si Soriano ito. Mamumusong ito. Gano'n. Ganun lo yata eh. Meron naman ang Diyos na meron hindi alam. Pag Diyos dapat alam. Lahat alam. Sinagot ko. Ano ba? Si Kristo. Sabi ni Pedro, niibig mo ba ako? Higit na mga ito, nalumbay si Pedro. Tinalog siya 3 beses. Sumagot siya. Oo, Panginoon, niibig. Alam mo na niibig kita. Alam mo naman ang lahat ng bagay. Pwede si Kristo pala, ayon kay Pedro, alam na ang lahat ng bagay. Diyos si Kristo. O siya premise na lahat ng bagay, alam ng Diyos. Mali. Si Kristo mismo, nagsabi, hindi niya alam yung araw at oras na paghuhukom. Diyos yun. Anak ng Diyos na buhay. Kaya alam niyo mga kapatid, kung ang ating pakinggan yung kabutihan kung saan pinulot, saan na invento, matututo ka hindi sa katwiran. Pero ang tao ng Diyos, tinuro ang lumos sa lahat ng gawang mabuti. Anong mabuti ang tinuro? Mula sa kasulatan, na mula pa sa pagkasanggol ni Timoteo. Akala nung iba, yung pagkasanggol, bakit panganak tinuturuan na hindi, pagkasanggol bilang Kristiyano, sanggol pa siya kay Kristo, tinuturuan na siya na ni Pablo na mga kasulatan. Sapagkat alam ni Pablo, lahat ng kasulatan pinasihan ng Diyos, makapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Learning in righteousness is a different thing from learning from everything. I prefer learning from righteousness, and that is God's righteousness. Mula sa katwiran ng Diyos. Yun ang tinuturo sa tao ng Diyos. Kaya ka tinuturuan para magawa mo. Yan. Ang tanong, alin ang mabuti na nasa katwiran na itinuturo sa mga lingkod ng Diyos na dapat niyang magawa? Alin yung mabuti na yun na nasa katwiran na itinuturo sa atin? Ang sabi ganito, kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matwid at mabuti. Ayo, alin yung mabuti na ituturo lahat sa kapatid o sa tao ng Diyos? Yung kautusan. Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matwid at mabuti. Yan ang tuturo sa tao ng Diyos. Kautusan, yan ang mabuti. Hindi ang kahit ano pa man, kundi ang mabuti na kinukonsider ng Bibliang mabuti yung kautusan, mga kapatid. Yan po ang mabuti. Ngayon, kung ang kautusan ang mabuti, aling kautusan, let us further clarify, marami sa Katoliko, maraming kautusan. May 10 utos ng Diyos, may 5 utos ng Santa Iglesia, at maraming mga utos ng Arsobispo ng Papa kung ano-ano. Alin yung mabuti para sa Diyos na kautusan? Alin yun? Natural yung kautusan galing sa Diyos, sapagkat walang ibang mabuti ang Diyos lamang, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit mo ko tinatawag na mabuti? May isa na siyang mabuti. Wako ang Diyos lamang. Sino lang ang pinanggagalingan ng kabutihan? Ang Diyos. Kaya kung susunod kayo sa utos,
para matiyak mo ang ginagawa mo yung mabuti para sa Diyos, yung utos ng Diyos ang gagawin natin. Pero pagka utos nga ang ginagawa mo, hindi naman galing sa Diyos, ano ang sabi ng Diyos? Pakinggan nyo. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayun. Walang kabuluhan kung ang yung utos, tuturo, utos ng mga tao. Hindi mabuti ng Diyos yan. Mabuti lang yan ni Eddie Villanueva. Mabuti lang yan ang pare na magrosaryo ka. Walang utos ng Diyos magrosaryo. Ang sabi pa nga ng Diyos, huwag kayong mananalangin ng walang kabuluhan paulit-ulit gaya ng ginagawa ng nagro-rosaryo. Amo? Gusto mong makagawa ng mabuti, kapatid, ang mabuting gagawin mo, utos ng Diyos, hindi basta utos. Dapat may kwalifikasyon, utos ng Diyos. Ang sumusunod na utos, hindi naman sa Diyos, tao lang, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kaya ang mabuting gagawin natin yung utos ng Diyos eh. Hindi kahit kaninong utos. Utos ng Diyos. Hindi utos ng pare. Magsimba, kung piyesta at Domingo pinangingilinan. Kita mo na. Kaya pag susundin mo ang pare, magsimba, basta saka mga piyesta pinangingilinan, pag Domingo at saka piyesta, wala ka nang gagawin Katoliko kundi magsimba ng magsimba. Lunes meron doon sa isang simbahan. Martes meron doon sa Merkulis sa Baclaran, Webis sa St. Jude, Biyernes sa Quiapo, Sabado sa Galileo, Linggo sa... wala ka nang gagawin kundi magsimba. Utos ng pare yun eh. Magsimba tuwing Domingo at pistang pinangingilinan. Lumuhod sa isang banal na larawan pagkakising. Di ba? Yung ba, utos ng Diyos? Kapritsyo ng paring Katoliko yun. Wala yun sa Biblia. Labag pa nga sa Biblia lumuhod sa harap ng mga larawang inanyuan. Di ba? Kasukulang-sukulang pa sa Diyos yan. Kaya hindi nakagawa ka ng mabuti, nakakagawa ka pa ng kasukulang-sukulang pag utos ng pare at susundin mo. Tanga. Ngayon, alam natin ang mabuti yung utos ng Diyos. Mabuti yun. Kasi ang Diyos ang mabuti. Sa Kanya manggagaling lahat ng mabuti. Maliban sa Kanya nanggaling hindi mabuti. Kaya yung Kristo hindi galing sa Diyos, hindi rin mabuti yung Kristo na yun eh. Si Kristo ng Biblia, Kristo ng Diyos, galing sa Diyos yun. Yung Kristo ng Iglesia ni Manalo, galing sa kukote ni Manalo yun. Yung Kristo ni Almeda, galing sa kukote niya. Ano yung ang pangalan ng anak? Jesus. Ano ang pangalan ng anak? Jesus. Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Jesus. Pati ba naman ang amay pinakalan ng Kristo Jesus? Ang ama, alam ba, pinahiran din, sino pa nagpalit sa ama? Ang Kristo kasi kahulugan pinahiran kung naiintindihan kami ang may pinagtala sa kanya, pero may si Kristo, ang ama raw pangalan, Kristo Jesus. Paano nangyari ng ama yung Kristo, pinahiran, may nagpalit pa ba sa ama? Ang Kristo pinahiran, ba't naging Kristo yung ama? Yung Kristo magkagaling sa ama, hindi yung ama ang Kristo. It is not fit for the Father to be called Christ. No? It's not fit for him. Neither is it fit for Christ to be called the Father in heaven. Because if Christ is the Father in heaven, hindi siya dapat tawagin Christ kasi siya'y pinahiran. Ang pinahiran may nagpahid. Ang ibinigay may nagbigay. Binigay sa atin ng isang bata. Sa anak na lalaki, binigay sa atin. May nagbigay, hindi siya mismo yun. Naku naman kayo. Alam mo, yung mga buwan ng mga iglesia ni Cristo, walang wisyo. Puro piruwisyo. Ang ginagawa dyan sa kalitasan ng mga tao, walang wisyo. Puro katanganan, may pinagtututuro. Hindi naman ako nagmamarunungan mga kapatid, pero siguro nare-realize yung sinasabi ko, di ba? Na
Nare-realize nyo ba, mga kapatid? Kailangan kasi sabihin ko eh. Pag hindi ko sasabihin, hindi ka makakagawa ng mabuti. At mabuti yung galing sa Diyos. Titiyain mo muna. Nagpasalamat ka. Paraan ba ng Diyos yun? Nanalangin ka. Galing ba sa Diyos yung utos? Umibig ka sa kapwa. Galing ba sa Diyos ang utos? Nag-asawa ka. Sa paraan ba ng Diyos? Pagka nagawa mo yun, mabuti yung ginawa mo. Ngayon, kung alam mo yung mabuti, hindi mo naman ginagawa. Ano sabi ng Biblia? Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayun, pag yung pala namang mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan naman pala nagagawa mo. So, it doesn't mean that because you are sitting down, you are not doing anything. By sitting down, you are doing a sin. By mere inaction, you are doing a sin. Yung inaction mo, yung silence, yung pagpapahintulot mo. Alam mo, mabuti, bawalan mo, no? Hindi mo ginagawa, pinahintulutan mo, kasalanan yan, kapatid. Yung hindi mo paggawa ng mabuting sinasabi ng Diyos na alam mo, mabuti, tinulong na sa'yo, hindi mo ginagawa, kasalanan. Kaya mga kapatid, yung hindi nagpapasalamat, nagkakasala kayo. Kasi isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Lahat ng kapatid hindi nagpapasalamat, gumagawa kayo ng kasalanan. Amen? Ang kapatid na hindi dumadalo sa pasalamat, gumagawa rin ng kasalanan. When I mean hindi dumadalo, pwede namang makadalo, ayaw kong dumalo. Yung mga iba, walang pera, na kahit namang hiram lang ng pamasahe, dumadalo. Ikaw may pera, ayaw kong dumalo, kasalanan lang ginagawa mo. At kung kasalanan ginagawa mo, hindi ka manggagawa ng kabutihan ng Diyos. Hindi ka tao ng Diyos. Sapagkat ang tao ng Diyos, tinuruan lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya nga tinuruan ka para malaman mo yung mabuti, para gawin mo. Hindi mo ginagawa yung alam mong mabuti, nagkakasala ka sa Diyos. Kapatid. Yan ang kaulugan niya. Ngayon, anong uring kasalanan ang nagagawa nang hindi gumagawa ng nalalamang mabuti ayon sa Biblia? Anong uring kasalanan ang nagagawa mo? Ito, isa-isayin natin, ha? Babasa ko ng isama. Huwag mong titighatiin ang isang nagpapautang dukha at sala. Maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kanyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang paupahan. Ni huwag lulubugan ng araw sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka siya'y dumaig sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Alam mo, mahirap na trabaho sa iyo. Ang utos ng Diyos, lalo na alam mo wala siyang pera. Huwag mong bibimbingin yung kanyang sweldo. Pag binimbing mo siyang inaasahan niya, dadaing siya. Ngayon, wala po kami hapunan. Hindi po kasi binigay yung sweldo ko ng aking kapatid. Pagdaing niya yun, magiging kasalanan sa'yo. May ginagawa ka ba nung oras na yun? Wala, nasa bahay ka, siguro nanonood ka TV. Wala kang kamalay-malay. Nung oras na yun, nakapanood ka na ng TV, busog ka na. Yung kapatid mo, kasalukuyan naghahanap ng mauutangan para makakain dahil hindi mo sinwelduhan. Nung oras na yun, dumaring siya sa Diyos. Wala kang ginagawa, nanonood ka TV, gumagawa ka, kasalanan pala yun. Kasi alam mo naman yung dapat mong gawin, alam mo yung mabuti. Na huwag mong pipighatiin ng dukha, maaawa ka sa dukha. Huwag mong pangangalumatay ng dukha. Tiniis mo. Para nanghiram sa'yo.
Wala rin yun ha, kaya dadagdag mo. Nanghiram sa'yo, tinalikuran mo. Hindi mo ginawa ng mabuti na abutan mo ng kaunting ilaraos ng kanyang pamilya. Kasalanan mo, pagdaling nun sa Diyos, aatangan ka ng Diyos ng kapalanan. Para rin yung may kaaway ka, nabalitaan mo, napakama, huwag ka matutuwa. Ha? Baka ipagdamdam ng Diyos, pag natuwa ka, at sa'yo malaga yung kasama. Yan naka-conditional yan, mga kapatid. Conditional yan eh. It depends on the... Bubuti ng mabuti kung hindi dadahin sa Diyos yung inagrabyado mo. Ha? Kaya sabi, baka kayo dumaring sa Diyos, laban sa iyo at maging kapalanan mo sa Kanya. Ano? Nagkakasala ka, wala ka namang ginagawa, nagkakasala ka. Kaya yung hindi mo paggawa ng mabuti na alam mong dapat mong gawin, nagkakasala ka na agad mo eh. Sa harap ng Diyos, kasalanan mo. Alam mo yung sinasabi ni Santiago, mga kapatid, general yun eh. Sa nakakalam ng mabuti, hindi ginagawa kasalanan sa kanya, general yun. Pero kung i-elaborate mong isa-isa yun, maraming papatakan yun. Maraming papatakan yun. Unang-una itong sinay ko halimbawa sa inyo. Hindi mo binigyan yung kapatid mo. Dumaing laban sa'yo, kasalanan yun sa'yo. Hindi mo pinahiran. Wala talaga siyang magawa. Ikaw talang malalapitan, hindi mo pinahiran. Kasalanan sa'yo yun. Halimbawa, meron kang alam na mabuti. Meron kang kapatid mo, gumagawa ng hindi tama. Alam mo, mabuti, pag-usapan mo siya. Pinagkait mo, hindi mo pinag-usapan. Pag napahamak yun, napasubo, kasalanan mo yun. You will be held liable. Kaya alam nyo, ang pagiging Kristiyano is a life full of concern. Ang pagiging Kristiyano is ang buhay na may alalahanin. Lagi kang may inaalaala. Kapatid, manggagawa, magulang, anak, apo, sarili. Ang Kristiyano laging nag-iisip. A Christian is a person of worry, of concern. Hindi happy-go-lucky ang Kristiyano. Hindi basta ganun na lang ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano is ang buhay na inaalagata pati ang kapakanan ng kanyang kapwa. Yan ang nasa Biblia. Yun ang nakasulat, mga kapatid. Diba sinasabi ng Biblia? May mabuti kang maisasagawa within your power, dapat gawin mo. Huwag ka magpapatumpik-tumpik. Huwag ka magpadilay-dilay. Kasalanan ang nagagawa mo. Sa bawat oras na hindi mo itinulod yung mabuting dapat mong magawa sa kapwa. Lalo na sa kapatid sa Diyos. Kaya na dapat yung maintindihan, mga kapatid. Ang isang halimbawa pa nito, ganito. Basta. Kung magkaroon sa iyo ng isang dukha na isa sa iyong mga kapatid na nasa loob ng iyong mga pintuang daan sa iyong lupain ibinibigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos, ay huwag mong papagmanasikasin ang iyong puso, ni pagtitikuman ng iyong kamay ang iyong dukhang kapatid, kundi iyong ang bubukhin ang iyong kamay sa kanya, at iyong ang pauutangin siya ng sapat sa kanyang kailangan sa kanyang kinakailangan. Pag-ingatan mong huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso na iyong sabihin, ang 7 taon na taon ng pagpapatawad ay malapit na, at ang iyong matay magmasama laban sa iyong dukhang kapatid, at hindi mo siya bigyan, at siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo, at maging kasalanan sa iyo. Siya may bibigyan mo, at ang iyong puso ay huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito ay pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa, at sa lahat
kailangan hipuin ng iyong kamay, sapagkat hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman. Kaya't aking iniutos sa iyo na aking sinasabi, bubukhin mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid at nagkakailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Nakita nyo, ang batas kasi nung araw sa Israel, di ba, meron ka nabiling alipin na Hebreo, no? Kapatid mo sa pagiging Hebreo sa Israel yun. 7 taon siyang magsisilbi sa'yo, 6 na taon. Sa ika-7 taon, palalayain mo na siya at bibigyan mo siya ng sagana ng lahat ng bagay na kailangan niya. Yan ang batas sa Israel. 6 years na maglilingkod yung alipin, sa 7th year, pawawalan mo na siya. Ganon ka-considerate ang Diyos ng Biblia. Kaya tama niya, sabihin mo, ay, 5 taon kalahati na, 6 na buwan na lang, palalayain ko na itong kapatid na alipin ko. Ay, magmasama ang mata mo, mag-umpisa kang magdamot, gumawa ka na ng paraan para magkatira kayong dalawa, ay masama yan, sabi ng Diyos. Sabi, mahahabag ka sa dukha, hindi naman mawawala ng dukha kailanman sa lupain. Kaya yung sinasabi ng mga si Mike Vilarte, si Kay Buloy, no? Prosperity. Ang totoo, kalaguhan lang yun eh. That is against God's will. Because it is willed by God, na laging may talagang mahirap. At yung mahirap na yun, yun nga ang ipinaiingatan at pinadadamayan sa hindi mahirap para manatili yung pag-iibigang magkakapatid. Yun ang layo ng Diyos. Kaya may mahirap. Hindi may mahirap para mahirapan yung mahirap. May mahirap sa iglesia para lingapin ng mayayaman. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya baka pagkadamutan mo, dadaing siya sa Diyos, magiging kasalanan sa iyo. Kaya nga, sa ika-7 taon, palalayain mo siya. Bibigyan mo siya ng lahat ng kailangan sa gana. Ngayon, kung ayaw niya nang umalik sa iyo, dahil mabait ka talaga, siya ay magiging alipin mo magpakailanman. Kung itutuloy niya yun, ano? Nandun yun. Pagkaya na umalis, ba't mo naman ako papaalisin? Gusto kong maglingkod sa'yo, kapatid. Ayaw mo na ba umalis? Sige. Parang yung mga katulong ko rito sa bahay, na minsan nagalit ako kay Ilaglen, pinapalayas ko na wag po. Yun ang ibig ko sabihin. Nasa paraan naman ng Biblia yun eh. Nasa paraan ng Biblia yun. Batas ng Diyos yun na maging mahabagin sa kapatid. Pag hindi mo nagawa yun na mabuti yun na mahabag ka sa dukha, pasweldoin mo sa tamang panahon, ibigay mo yung ganang kanya, pautangin mo siya kung kailangan niyang makautang sa'yo, bigyan mo siya kung kailangan niyang tulong, kailangan niyang sa kapatiran. Mga kapatid, doon lang natin mapapatunayan sa Diyos na iba ang kapatiran ito. Huwag kayo maramot, lalo na yung mga mayayaman. Ay, di ba hirap naman? Huwag naman kayong abusado. Meron naman mahirap, lahat inuutangan. At kung mahutang pa, 100,000. Wala namang ganun sa Biblia, 100,000. Ang sabi, kakainin at daramitin at iinumin. Ayun. Pero mga inuutang na 3 milyon na, ba ibang usapan na yan? Hindi ba? Baka mamaya 3 milyon utangin mo, pagkakalayawan mo lang hindi ko na siguro kasalanan, hindi kita pa utangin. At ang totoo, wala naman akong papautang sa'yo, hindi ka tanga. Pangutang ka ba sa akin 3 milyon, nangungutang din ako. Ito mo kung utang, lalagyan mo pa ako ng cargo di konsyensya. Bradley, marilimati na po yung lupa namin, 1.5 million. Sinagot ko nga, buti nga, no, kapatid, marilimati pa lang ako, nalimati na. Pero hindi masamang pautangan ng kapatid, kakainin, daramitin, iinumin, mga pangkailangan talagang pagbiglaan. Huwag niyong ang kapatid niya, huwag niyong titiisin. Baka dumating sa Diyos, magiging kasalanan sa'yo. Yan. Kaya para maging kasalanan,
ang dapat natin gawin. Pag merong pagkakataong lumapit sa atin na tayo makakatulong sa kapatid, pakinggan nyo. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong ikakait yung mabuti, yung utos, sa kinauukulan, pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kaya nga, nangunguta ng kapatid mo, kung nagpapalitin bukas, minsan ganito eh. May nanghihirap sa akin. 4,000 yata. Maraming bisita. Maraming kausap. Kapatid, balikan na ng bukas. Pagkasabi ko, bigla kumalamog yung dibdib ko. Iniwan ko yung bisita, nagtatakbo ko sa taas. Pinahagi ko yung kapatid. Naalala ko agad yung sitas eh. Huwag mong papabayaan, papalil. Meron sitas na gano'n. Huwag mong papapalikin yung kapatid mo, pakibasa mo. 28. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli. At bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Huwag kang umatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa. Kaya huwag mo sasabihin sa tao na sa kapwa mo na balik ka na lang bukas. Sana ngayon na pag meron ka, bigay mo na. Alam mo, ang pabor sa'yo doon, halimbawa namatay ka ngayong gabi. O hindi nakagawa ka ng mabuti. Kung papabalikin mo bukas, hindi mo na nagawa ng mabuti. Diba? Hindi mo rin naman alam. O, halimbawa, namatay naman yung nangihilang sa'yo, hindi mo na nagawa ng mabuti. Ganun. Kaya, yun kumakaba ang dibdib ko pag meron talagang magagawa. Kaya ang sabi ko, yung mga sumusulat, basahin nyo yung sulat, tignan nyo kung urgent, sabihin nyo agad sa akin. Hindi ko naman kasi makakakot lahat ng sulat eh. Sa habol niya lang, may mga sulat. Kanina, katanggap akong sulat. Salamat po kapatid, dahil doon sa pinahiram nyo sa akin, yung salbig mo. Wala naman akong alam na pinahiram ko. Pero kung basahin ko yung sulat, ako nga pala ka ako, mayroong nangihiram, wala akong pera, ginawa ko ng cheque. Diniposit niya ng cheque, binidro niya na, wala namang kako na, ikaw ba si Joseph pala na nabot sa akin yung sulat kanina. Nakakatuwa sa kalooban na nakatulong ka doon sa kapatid, kung kaya mo rin lang eh. Yung isa, Radili, mapuputulan po kami ng kuryente. Bakit? Wala akong pambayad, pahiran. Magkano ba? Kinakabahan pa nga ako yung umpisa eh. Magkano ba? 200. 200 na pa. Wala ba kayong anak buhay? Wala po eh. Gusto nga po sana namin magtinda ng isda eh. Paano anak buhay kayo? Ako gusto kong ganun yung pinapahiran eh. Yung mayroong pagnanatang umita. Magkano ba akong hunan sa isda? Mga 500. Pag malilibis ang budhi ng ibang kapatid, hindi mapagsamantala. 500. Binigyan ko nga ng 1,500. Bilang mo 500 lang eh. Ilang isda mabibili mo rin? 3 galumbo. Hindi ba yung si Gloria bibili? Marami lang mabibili sa 500. Pero pag ikaw bibili, konti lang. Binigyan ko ng 1,500. Sige, hindi na mapuputol kuryente. Bubulog-bulugan ko po, Gladeli. Okay lang. Sabi niya isa, pagparang ko sa buwan, pabayaran ko. Ang plano ko sana kanina, sabihin ko sa kanya, huwag mo nang bayaran. Kaya lang baka naman magturo ako ng pamimiyasa. Hindi ako bayaran niya. Pag binayaran niya, bibigay ko ulit sa kanya. Hindi maganda, Parang yung kapatid natin na na asawa ng PBNA, kapatid na Cristina Obligado, naglalaba-laba lang yun. Mahirap sila. Nanay ni Cesar, Obligado, nanghirap sa akin 3,000 yun eh. Nadeli, 1,500 na
Babayaran ko po paunti-unti. Hindi po ako nakakako. Pagkaling ko, 200, 100, nahulog siya. Tapos titignan ko yung abuloy, dahil yung panahon na yun, yung abuloy natin, may pangalan pa. Kita ko sa abuloy, may 500. Tinamuha ako itong mahirap na kapatid na ito. Nakakatingin ka ng 500 abuloy. Yung mayayaman ng abuloy, 500 dito. May building. Ito, walang building. Nuno sa puso lang yung nasakap ng bahay niya. Nakakaabuloy ng 500. Di ba? Kuminsan, yung mahihirap na kapatid mas maganda pang tumulong doon sa ibang mayayaman. Kasi ang mayaman, yung 500 sa huli lang sa kanila yun. Minsan nga, baka medyo napupuri, baka itip lang sa traffic, sa yun, sa tax. Pero yun ang pangagulo niya, ganun din. Kaya okay lang yun, dahil nasa Biblia naman paano siya ipinansya ng kanyang puso? Ang puso niya kuripot, may pabayakit niya. Ang nag-aakit ng bahagyan, aanin ng bahagyan, bahala sila pag-usap ng Diyos doon. Bahagya na lang yung inihatik niya, dahil mag-aani siya, bahagya rin. Kaya nga, matuklat ako na niya, yung building niya, inaanay na pala yung pundasyon, malapit na mag-iba. Ganun lang yun. Kaya pero yung na bandera, nagpapayag. Tapos, tinuwa ako ito, kapatid na ito, mahusay makipag-usap. Tuwa yung puso ko, natuluan ko siya ng kabutihan. Nakita yung anak niya rito. Ayoko na sana kunin yung bayan, pero gusto ko siyang turuan. Maging mabuting Kristiyana. Hindi tinatanggap ko, usip ko. O, bibigay ko na lang kay Cesar. Ano yung gano'n? Anak naman niya, andito Yung isang anak niya, nagmamanggagawa, yung namatay na bata pa yung bukas ng puso. Ba? Ibig ko sabihin, meron talagang kapatid tamang makipag-usap, maayos. Pagka gano'n, okay lang. Pero para yung pinautang ko, gusto ko pang matigil. Hindi na, pagka gano'n lang, 3,000, 5,000. Baka naman sasabihin ko yung mag-dile-dile itong mga marami na bilit yan. Pero sa ako lang, sa puso ko lang. Ayun, kahit hindi ko na pumatigil yun, okay na lang. At pinipilang ko na lang, kabanalan na lang ng aking pamangkin yun. Dahil binibigyan ako ng Daniel ng pera, napautang ko sa kapatid, bagaman para sa akin na sana yung iba, naipahilang ko, nagawa na ako ng mabuti ni Daniel, nagawa ko pa ng mabuti yung kapatid. Ganon ang aking pinagsusuma-suma total sa isip ko. Minsan, nabutan ako ni Sislus. Tinitya ko naman, yung inabot niya, hindi ko kinakain. Basta inabot nila. Pagka kasi mahal mo ang tao, ang inabot mo, hindi ko kakainin. Tandaan niyo. Pag mahal mo ang tao, yung inabot mo, hindi ko kakainin. Igagawa ko pa yun ulit ng mabuti sa kapwa. Yun ang prinsipyo ko sa buhay. Kaya, yun ang ginagawa ko sa kapatid. Diba, inabutan ako ni Bete, inabutan ko yung manggagawa, inabutan ko kung sino. At yung inaabot ko, wala resibo. Pag ako nagbibigay, wala resibo. Kaya resibo ba yun? Ma-audit ba yun? Wala kayong takot ko. Lagi mo na lang pinangyayatan, yung ginagawa yung mabuti. Kaya sabi ni Cristo ngayon naman ang kakaliwa. Pag sinero kayo sa akin, bukod sa kayo, nakapon, na wala ka sa kanyang mga akin. Kakakakalong mo ako! Hindi ako pinakalit. Nakuha ako! Hindi ako pinay. Nakita niyo kung tagay mga bayan, hindi niyo ako pinatuloy. Kung ba't hindi niyo ako pinaramtan. Nagkasakit na sa bilangon, hindi niyo ako pinalawanan. Sasagot, ang naman nakakaliwa. Panginoon, kailan ka ba nakita namin hindi ka nagutom ka, di ka namin pinakain? Ha? Nakita mo ko, di mo ko pinakain. Nasa apalit ako, di mo ko pinakain. Kaling akong mintanal. Di mo ko inasikaso. Naging tagaiwang bayan, di mo ko inasikaso. Bakit pa ganoon? Hindi naman tayo nakita sa apalit. Yamang hindi nyo ginawa sa isa sa maliliit na ito na aking mga kapatid. Sa akin ninyo
immortal o eh. Biro mo yung hindi mo paggawa, dadalhin mo sa impyerno. Dahil hindi mo ginawa, dapat mong gawin sa kapatid, dadalhin ka sa impyerno. Dapat yung dapat gawin. Kasi pag hindi mo ginawa, may dumating dito kapatid, hindi naman taga rito. Gusto mo ba masumpatan ka ni Kristo? Naging taga ibang bayan ako, hindi mo ako pinatuloy. Nagutom ako, hindi mo ako pinakain. Nauhaw ako, hindi mo ako pinainom. Panginoon, kailan ka namin nakitang nauhaw, hindi ka namin pinainom. Pumunta ako ng kapalit, hindi mo ako pinainom. Hindi ka naman namin nakita na. Ang hindi niyo ginawa sa isa sa maliliit na ito sa akin ninyo, hindi ginawa. Hindi mortal na kasalanan pa mauuwian niya. Ang suma total ng hindi mo paggawa dun sa nalalaman mong mabuti, mortal na kasalanan, papunta sa impyerno ang hatol ni Kristo niya. Ano? Bakit nagiging mabigat na kasalanan sa isang nakakaunawa ng mabuti at hindi ginagawa? Bakit nagiging mabigat na kasalanan na naunawa mo yung mabuti hindi mo ginagawa? Ito yun. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos pala ang gumagawa sa Kristiyano eh. Ito halimbawa. Meron kang dapat pagsilbihan kapatid, lingapin. Nakita mo? Alam mo naman ang gagawin mo. Hindi mo ginawa. Parang pinutulan mo ng kamay ang Diyos eh. Hindi ba ang Diyos ang gumagawa ng mabuti? Maging ang pagnanasa sa kanya ng gagaling. Ang paggawa sa kanya rin. Ayaw mong i-execute. Yung kamay ng Diyos, gusto ng Diyos gawing kanyang kadakapan para yung nahihirapang kapatid matulungan. Hindi mo ginawa. Nag-resist ka sa Diyos. Palapas-panganan mo. Gusto ng Diyos pakilusin ka para kanyang kamay. Ayaw mong kumilos. Nilalakas-pangan mo ang Diyos mo. Nakuha niyong punto, mga kapatid? Kasi pag ginagawa mo yun, isinasakatuparan mo yung paggawa ng Diyos. Diyos kasi ang gumagawa ng mabuti. Hindi naman ikaw eh. Kaya ka nagnanaka, kaya ka nakakagawa ng mabuti dahil sa Diyos. Tinutulungan ka niya. Siya nagpapabibigay sa'yo ng enlightenment para magawa ang mabuti. Naintindihan mo, di mo ginawa. Parang pinigilan mo yung kamay ng Diyos eh. Naintindihan yung kulturon, mga kapatid? Ano yun? Paglapasparan sa Diyos yung hindi mo paggawa ng kabutihang alam mo na dapat mong gawin. Pinipigilan mo yung paggawa ng Diyos eh. Kasi ang Diyos ang gagawa eh. Pagka nagtrabaho ka, umilos ka, Diyos ang gumagawa nun. God is freely moving in you. You are used as a vehicle of His goodness. Ginagamit ka niya parang katangkapan ng kanyang kabutihan eh hindi mo ginawa. Pinigilan mo ang paggawa ng Diyos sa iyo at sa kapwa. Ano pagtanganan sa Diyos yun, mga kapatid? Kaya, ang sabi ng Biblia ron, mabuti pa sa kanila. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Mabuti pa yung walang alam na katwiran kaysa ikaw alam mo ayaw mong gawin. Diba? Di ba ganun ang diwa, no? Mabuti pa yung walang alam, hindi sila mananagutin. Hindi ba sila gumawa ng mabuti, hindi sila basta mananagot sa Diyos eh. Dahil pag nakarating sa kanila mabuti, nagsisi sila, patatawarin sila ng Diyos. May pagkakataon silang pagsisi. Ikaw alam mong mabuti, ayaw mong gawin. Mabuti pa sa'yo, ang hindi nakakilala ng katwiran. Kaya yan ang matayan ko eh. May maliligtas na hindi nakakilala eh. Dahil haatulan ng Diyos yun sa kanilang gawa. Hindi sila nakakilala, ano? Hindi naman ang tagapakinig ng kautusan ang inaaranganak sa paningin ng Diyos, kundi ang gumagawa ng kautusan eh. Sabagat kung yung mga itin na walang kautusan sa kabutubo, gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nagtatanyag ng gawa ng kautusan na tungkulan sa kanilang mga puso. Kaya mabuti pa yung walang nanamang katwiran eh. Kung gumagawa naman sila, may pag-asang maligtas yun eh.
iglesia ni Manalo na sila lang malitas, kagabuhan niya. Kaya nga ito sinabi, mabuti pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Chances are, pwede pang maligtas yung walang nakilala katwiran nasa mundo kaysa sa iyo. Alam mo, ayaw mong gawin. Alam nyo kasi yung malaman mo yung katwiran, pabor na lang sa iyo. Makahanap ka lang, pabor na eh. Malaman mo lang mabuti, pabor na. Hindi lahat ng tao nakakaalam ng mabuti. Kaya ikaw nalaman mo, sa inyo ibinan kaloob makaalam. Kaloob yun eh. Yung kaalaman, kaloob ng Diyos yun, hindi nakukuha basta-basta yun. Kaya nalaman mo, binaliwala mo, ayaw mong gawin, kasalanan sa Diyos yan. Mortal pa nga yan eh. Pag yan ang pinamihasnan mo, na lahat ng mabuti ang nalaman mo, hindi mo ginagawa. Kaya marami nating kapatid, no? Stationary. Ha? The good deeds is held in abeyance until further notice. Ha? Alam, nataawa ko sa mga kapatid natin na nakakilala ng katwiran eh. Nasa bahay, hindi gumagawa. May magagawa, makakatulong, makakapagabulon, ayaw gumawa. May sa pera. Mga makakasamay sa gawain, hindi dumadamay. May magagawa sila. Kaya ayaw naman nilang gawin. I'm sorry to say this. Sa nakakaalam ng mabuti, hindi ginagawa, kasalanan sa kanya. I'm sorry for you. Kung sa nakakaalam ng mabuti, hindi ginagawa, kasalanan sa iyo. At pagpapatuluyan mo yan, pag pinagpatuluyan mo yan, hanggang tinatnang ka na ng wakas, na lenient ka, hesitant ka sa paggawa ng mabuti, dadating ang panahon, itatapoy ka ni Kristo sa dagat-dagatang apoy. Magsilayo kayo sa akin. Kayong mga sinumpa, pasaapoy kayong walang hanggan. Nagutom ako, ayaw niyo akong pakanin. Nauhaw ako, ayaw niyo akong, hindi niyo akong pinainom. Tatanungin niya, hindi ka naman namin nakita pa nun. Hindi niyo ginawa sa maliliit na kapatid ko. Sa akin ninyo hindi ginawa. Ang sabi ng tayo ng Kaya sana isipin niyo mga kapatid, ang halaga ng pagiging manggagawa ng kabutihan ng Diyos. Pagka tayo gumagawa ng kabutihan ng Diyos, gagamitin tayo ng Diyos para siya'y makagawa ng makagawa sa pamamagitan natin. Because human beings or God's servants are accessories of God's goodwill. Yan ang dapat natin makita. Hanggang dyan ang ating paksa, mga kapatid. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.